Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ella. Nang mangyari ang karanasan kong ito ay nasa edad 18 anyos ako at naninirahan pa sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok sa lugar ng Quezon. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya. Ang tatay ko ay magsasaka at ang nanay ko naman nag-aalaga ng mga manok at naglalako ng gulay sa palengke tuwing linggo. Panganay ako sa 3 magkakapatid, kaya bata pa lang natuto na akong tumulong sa gawaing bahay at sa bukid. Tahimik ang lugar namin, malayo sa syudad, at halos magkakakilala ang lahat ng tao. Ang mga kapitbahay namin, parang kaanak na rin. Sabay-sabay ang pagtutulungan kapag may anihan o kaya naman kapag may handaan sa baryo. Ganito lang ang nakasanayan kong buhay, payak pero may kasamang hirap at saya. Wala akong ibang hinangad noon kundi makapagtapos at makatulong sa pamilya. Pero dumating ang panahon na kahit simpleng pangarap, parang malabo na ring abutin. Nagsimula kasi akong dapuan ng sakit na hindi ko maintindihan. At mula noon, nag-iba na ang takbo ng buhay ko. Nagsimula ang lahat sa simpleng panghihina. May mga araw na parang wala akong ganang kumilos. Kahit simpleng pagwawali sa bakuran ay parang napakabigat para sa akin. Sabi ni nanay, baka raw napagod lang ako sa pagtulong sa bukid, kaya pinagpapahinga niya ako. Pero kahit ilang araw na ang lumipas, hindi pa rin nawawala ang nararamdaman ko. Minsan, bigla na lang akong nahihilo habang naglalaba. May mga pagkakataon din na nanlalabo ang paningin ko kahit maliwanag ang paligid. Ang katawan ko parang laging pagod na pagod kahit wala naman akong ginagawa. Dinala ko ni tatay sa albularyo sa kabilang baryo. Pinapainom niya ako ng pinaglagaan ng dahon at sinabihan akong baka raw may natapakan ako o may sumama sa akin galing sa gubat. Hindi ko naman maintindihan ang ibig niyang sabihin, kaya't sumunod na lang ako sa lahat ng bilin. Pero kahit ganon, hindi pa rin gumagaan ang pakiramdam ko. Habang lumilipas ang mga linggo, mas lalo akong nanghihina. Wala na akong ganang kumain. At halos buong araw ay nakahiga na lang ako. Nakikita ko ang pag-aalala sa mga mata ni inay at itay. Madalas silang magtalo kung dapat ba akong dalhin sa ospital sa bayan, pero wala naman kaming sapat na pera para doon. Hanggang sa dumating ang araw na halos hindi na ako makabangon sa higaan. Habang lalo akong nanghihina, ramdam ko ang bigat ng loob sa bahay namin. Madalas kong marinig ang usapan ni nanay at tatay sa gabi. Akala nila tulog ako. Pero gising na gising ang isip ko. Hindi na mabuti ang lagay ng anak natin, Andres. Araw-araw parang mas lalo siyang nanghihina. Alam ko, Estrella, pero anong magagawa natin? Wala tayong sapat na pera para dalhin siya sa bayan. Ni pamasahe, kulang pa. Kahit umutang tayo, kahit ibenta natin ang kalabaw, basta mailigtas lang natin siya. Kung ibebenta natin yon, paano na tayo makakapagsaka? Paano na ang 2 bata? Hindi pwedeng puro sigaw ng tiyan ang maririnig natin pagkatapos. Hindi ko na kayang makita siyang ganyan. Wala na siyang ganang kumain, Andres. Pati katawan niya, parang kandilang nauupos. Ay, sana may magawa pa ako. Anak ko din siya. Mahal ko rin siya. Pero bakit ganito? Doon ko naramdaman ang bigat ng sitwasyon, ang panghihinayang, ang pag-aalala, at ang kawalan ng mga magulang ko ng magagawa. Gusto kong sabihin, wag na silang mag-alala. Pero ni isang salita, hindi ko na kayang bigkasin. Minsan naman, naririnig ko si Bunso umiiyak sa gilid ng higaan ko. Ate, wag ka pong umalis ha. Ayokong mawala ka. Pinipilit kong umiti kahit halos wala na akong lakas. Hindi ako aalis, Bunso. Dito lang ako. Bulong ko. Kahit sa loob-loob ko, ramdam ko ang dahan-dahan kong paglubog sa sakit. At mula noon, mas naging malinaw sa akin. Malapit nang bumigay ang katawang lupa ko. Habang mas lumalala ang sakit ko, napansin kong hindi lang simpleng panghihina ang nangyayari sa akin. May mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa gabi,
Kahit nakapikit ako, ramdam kong may malamig na hangin na dumadaan sa loob ng kwarto, kahit sarado naman ang mga bintana. Minsan, parang may humahaplo sa noo ko. Banayad at malamig, hindi gaya ng kamay ni nanay. May mga pagkakataon din na naririnig ko ang boses ng isang lalaki, mahina at malayo, na tila tinatawag ang pangalan ko. Ella, Parang alingaw-ngaw na nagmumula sa kaibuturan ng kuweba, ngunit malinaw sa tenga ko. Hanggang sa isang gabi, nagising si Bunso nang umiiyak. Sabi niya, nakita raw niya akong nakaupo sa gilid ng higaan, nakatingin sa labas ng bintana, kahit hindi naman ako makabangon. Nang tinignan ako ni nanay, mahimbing akong natutulog, kaya ayon kay inay, baka panaginip lang ng bata. Pero ramdam ko na may kakaiba talagang nangyayari. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang dulot ng panghihina, pero tuwing sumasapit ang hating gabi, may nakikita akong anino sa gilid ng kwarto. Hindi ako sigurado kung tao, hindi rin hayop, at sa mga oras na yon, mas bumibigat ang dibdib ko, parang tinatanggalan ng hangin ang baga ko. Hanggang sa dumating ang isang gabi na narinig ko na naman ang boses. Pero sa pagkakataong yun, mas malinaw na kesa dati. Ella, kung nais mong mabuhay, may kapalit. Napakapit ako sa kumot. Alam kong hindi yun boses ni inay. Hindi rin boses ni itay o kahit sino sa bahay. At doon ko naisip na baka hindi lang simpleng sakit ang meron ako. Pagsapit ng ika-4 na linggo mula nang hindi na ako makatayo sa higaan, malamig ang simoy ng hangin, pero mas malamig ang pakiramdam ko. Parang unti-unti nang naninigas ang mga kamay at paa ko. Sa bawat paghinga, ramdam ko ang bigat sa dibdib. Parang may nakadaga na hindi ko nakikita. Nasa tabi ko si inay. Hawak-hawak ang kamay ko. Si tatay naman, nakaupo sa paanan ng higaan. Nakayuko, pinipigilan ng paghikbi. Tahimik ang paligid maliban sa mahihinang iyak ng 2 kapatid ko na nasa gilid ng kwarto. Ella anak, lumaban ka. Huwag mo kaming iwan. Kaya natin to. Magtiwala ka lang anak. Gagaling ka. Pero alam kong hindi totoo ang mga salitang yon. Ramdam ko sa katawan ko na unti-unti na akong pinapalayo sa mundong ito. Pumikit ako. Doon ko muling narinig ang tinig na ilang gabi nang sumusulpot sa pandinig ko. Handa ka na ba, Ella? Sa pakiramdam ko, ang oras ay bumagal. Habang humihigop ng hangin ang baga ko, ramdam kong hindi sapat ang bawat paghinga. Nagdilim ang paningin ko at ang huling imahe na naaninag ko ay ang muka ni inay na basa ng luha. Isang mainit na patak ng luha ang tumama sa pisngi ko. Sabay nun, tuluyan ang bumigay ang katawan ko. Wala na akong marinig na iyakan. Wala na akong maramdaman na hapdi o bigat. Tanging katahimikan at malamig na dilim ang bumalot sa akin. Para akong nilulubog sa tubig. Walang tunog, walang hangin, wala lahat. At sa gitna ng dilim na yon, may lumapit na anyo. Hindi ko maaninag ang muka, ngunit ang presensya niya ay may parang liwanag na may hatid na kakaibang init. Muling nagsalita ang tinig, mas malinaw na ngayon. Kung nanaisin mong bumalik, may kapalit. Isang buhay para sa isang buhay. Hindi ako nakapagsalita, pero ramdam kong naghihintay siya ng sagot mula sa puso ko. Ilang sandali pa, bigla itong naglaho sa harapan ko, parang usok na tinangay ng hangin. Muli ay nalulunod na naman ako sa katahimikan at kadiliman. At habang nagpapatuloy yon, may liwanag na dahan-dahang sumulpot sa harapan ko. Maliit sa una, pero unti-unting lumaki hanggang sa nakita ko ang anyo ng isang lalaki. Matangkad siya, balingkinita ng katawan at balot ng kakaibang ningning ang paligid niya. Ang buhok niya ay parang dumadaloy na ginto. Ang mga mata niya kumikislap na parang tubig na nadadampian ng buwan. Hindi siya mukhang tao. Masyado siyang kaaya-aya. Masyadong perpekto. Ngunit higit sa lahat, ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o humanga. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Ang bawat hakbang niya
Parang lumilikha ng alon sa madilim na espasyong kinaroroonan ko. Nang magsalita siya, malalim at malamig ang tinig niya. Pero may bahid na lambing na pumapasok diretso sa kaluluwa ko. Ikaw si Ella. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung paano sasagot. Pero tumango ang diwa ko kahit hindi kumikilos ang katawan ko. Dumating ka na sa hangganan ng iyong hininga. Pero hindi pa ito ang iyong oras. Nanlaki ang mga mata ko. Kung patay na ako, bakit nakakapag-isip pa ako? Bakit nakikita ko siya? Sino ka? Ngumiti siya, ngunit ang ngiting yun, hindi ko mabasa kung kabutihan o panganibang dala. Ako ang mag-aalok sa iyo ng pagbabalik. Pero tandaan mo, Ella, walang buhay na ibinabalik ng walang kapalit. Nang marinig ko yun, biglang bumigat ang paligid. Para bang ang dilim ay dumikit sa balat ko, pinaparamdam ang bigat ng kanyang sinasabi. Kapalit? Anong ibig mong sabihin? Isang buhay para sa isang buhay. Kung nais mong bumalik sa mundo, kailangan may isang kaluluwa na mag-alay para sa iyo. At hindi ako ang pipili. Ikaw mismo ang magpapasya kung sino. Doon ko naramdaman ang tunay na pangamba. Gusto kong mabuhay. Gusto kong muling makita ang pamilya ko. Pero kapalit ng kanino man sa kanila. Habang naguguluhan ako, may malamig na hangin na dumaosdo sa bato ko. Sabay bulong ng engkanto. Isa lang ang tanong, Ella. Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para manatili sa mundo ng mga tao? Tahimik akong nakatayo sa gitna ng dilim. Nakatitig sa nilalang sa harap ko. Sa bawat salitang binibitawan niya, parang unti-unting humahapdi ang dibdib ko. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa bigat ng pagpipili ang inilatag niya. Isang buhay para sa isang buhay. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. At doon, kusang nagsimulang lumitaw sa paligid ko ang mga mukha ng mga taong pinakamahalaga sa akin. Una kong nasilayan si Inay. Nakita ko siyang nakayuko, pinupunasan ng laylayan ng kanyang duster, ang mga matang namumugto sa kakaiyak. Naalala ko ang mga gabi na hindi siya natutulog. Nakabantay sa akin, hawak ang kamay ko na para bang sa simpleng haplos niya ay mawawala ang lahat ng sakit. Sumunod si Itay. Nakaupo sa gilid ng kama, tahimik na nakayuko. Hindi siya marunong magpakita ng luha, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang dibdib. Naalala ko ang mga umaga nagigising siya ng maaga para magsaka, para lang may maihain sa aming hapag. Siya ang haligi at ako ang anak na dapat sanang tutulong sa kanya, pero ngayon ako pa ang naging pabigat. At pagkatapos, nakita ko ang dalawa kong kapatid. Si Bunso na nakapulupot sa kumot, umiiyak at paulit-ulit na sinasabing, "Huwag akong umalis." At ang kapatid kong lalaki, pilit na nagpapakatatag, ngunit kita sa mga mata niya ang takot na mawala ako. Parang sinasaksak ang puso ko sa bawat alaala. Sila ang buhay ko. Paano ko pipiliin kung sino sa kanila ang mawawala? Kapalit ako. Doon ko naalala ang huling sandali bago tuluyang magdilim ang lahat. Ang mainit na luha ni Nanay na tumama sa pisngi ko at ang mahigpit na hawak ni Bunso sa kamay ko. Hindi ko kayang mawala sila. Hindi ko kayang iwan sila. Pero handa ba akong maging dahilan ng pagkawala ng isa sa kanila? Sa dilim, bumalik ang tinig ng engkanto, malalim at mariin. Isang buhay para sa isang buhay. Sino ang pipiliin mo, Ella? Napatitig ako sa nilalang, nanginginig ang loob ko sa bigat ng kanyang alok para akong kinukuyog ng sariling isipan. Kung pipili ako, maliligtas ang buhay ko. Pero kapalit ay ang pagkawala ng isa sa pinakamamahal ko. Ella, oras na. Piliin mo. Ang ina mong walang tigil sa pagluha. Ang ama mong pinipilit manatiling matatag. O ang mga kapatid mong nakatingala sa'yo na parang ikaw ang kanilang ilaw. Hindi ko kayang pumili. Huwag mong gawin to sa akin. Walang buhay na maibabalik ng walang kapalit. Isa lang ang tanong, sino ang iiwan mo?
Sa puntong yun ay napasigaw ako. Hindi ko na kayang itago ang hinanakit ko. Hindi ko kaya. Mas gugustuhin ko pang manatili rito kaysa maging dahilan ng kamatayan nila. Kung totoo kang may kapangyarihan, bakit kailangan laging may kapalit? Bakit hindi mo ako hayaan na bumalik ng walang sinasakripisyo? Sa unang pagkakataon, kumislot ang malamlam na mukha ng engkanto. Ang kanyang mga mata na kanina ay kalmado, ngayon ay nag-aapoy na ng galit. Wala kang karapatang diktahan ng batas ng pagitan. Sinayang mo ang pagkakataon, Ella. Kung ganun, mananatili ka na rito. Nakagapos ka na sa dilim magpakailanman. Biglang nag-iba ang paligid. Ang dating katahimikan ay napalitan ng alingawngaw ng malalakas na tinig. May mga aninong gumagapang sa paligid ko. Parang mga kamay na gustong hilain ako palayo. Naramdaman ko ang malamig na hangin at tila sinasakalang leeg ko. Ngunit sa mismong sandaling yun, sa kabilang dako, sa lupang kinalalagyan ng katawan ko, may ibang nangyayari. Nakahandusay pa rin ang katawan ko sa banig, malamig at walang malay. Si nanay ay nakayakap sa akin, halos wala ng pag-asa. Si itay naman, naglakad-lakad sa loob ng kubo, hindi alam kung ano ang gagawin. Nang biglang kumalabog ang pintuan, pumasok ang isang matandang babae. May dalang supot ng mga tuyong dahon at bote ng langis. Nasaan ang may sakit? Nagulat si inay at itay. Sino kayo? Ako si Cadensya. Ako'y inutusan. May nagpadala sa akin. Isang nilalang mula sa bundok. Sabi niya'y kailangan kong dumating ngayon. Kung hindi, hindi na makakabalik ang anak ninyo. Nagkatinginan si nanay at itay. Parehong puno ng kaba at pag-asa. Manggagamot po kayo? Ay, kaawaan niyo po kami. Iligtas niyo ang anak namin. Kahit anong kapalit. Kaagad inilapag ni Cadensya ang kanyang mga dala. Nagpausok siya ng tuyong dahon at nagsimulang bumigkas ng dasal na hindi mawari ang mga salita. Pinahira niya ng langis ang noo ko habang umiikot sa paligid ang usok na may matapang na amoy. Kaluluwa ni Ella, pakinggan mo ang tawag ng lupa. Hindi pa ito ang oras mo. Bumalik ka sa katawan mong lupa sapagkat hindi mo lugar ang dilim. Sa kabilang banda, habang hinahabol ako ng mga anino sa gilid ng pagitan, biglang may boses na sumingit, mas malakas kesa sa engkanto. Bumalik ka, Ella! Bumalik ka sa iyong katawang lupa! Nabaling ang tingin ko. Ang engkanto ay napaatras. Ang galit sa kanyang muka ay halatang halata na. Hindi ka makakataka sa batas. Tandaan mo ang sinabi ko. Walang buhay na ibinalik ng walang kapalit. Sigaw nito sa malahalimaw na boses at sa isang iglap, naramdaman ko ang pwersang humila sa akin pabalik. Ang dilim ay napalitan ng liwanag at bago tuluyang maglaho ang imahe ng engkanto, narinig ko ang huling sigaw niya. Magbabayad ka rin. Umaalingaw-ngaw sa loob ng maliit naming kubo ang tinig ni Cadensya. Habang nakahandusay pa rin ako sa banig, nagsimula siyang maglatag ng mga gamit sa paligid. Mga tuyong dahon ng kamangyan, puting tela, at isang maliit na mangkok na may lamang tubig na may langis na lumulutang. Inutusan niya si itay na magsindi ng 4 na kandila sa 4 na sulok ng kwarto. Samantalang si inay naman, pinahawak niya sa isang putol na kahoy na may nakaukit na mga simbolo. Huwag kayong bibitaw. Lahat ng lakas ninyo, ituon ninyo sa pagbabalik ng anak niyo. Nagsimula siyang magpausok gamit ang tuyong dahon at ang matapang na amoy agarang kumalat sa buong paligid. Dinama ko yun kahit wala akong malay. Para bang pumapasok sa ilong ko, umabot sa kaluluwa ko. Ipinahid niya ang langis sa noo, dibdib at mga talampakan ko habang bumibigkas ng matatalim na salita. Kaluluwa ng katawan, bumalik ka sa pinagmulan. Hindi pa oras ng paglisan. Huwag kang papadala sa panlilinlang. Sa lupa ka isinilang, sa lupa kay babalik. Hanggang tawagin ka ng tunay na may likha. Habang inuusal niya ito,
Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng kwarto kahit sarado ang mga bintana. Kumurap-kurap ang mga kandila at parang may aninong dumaan sa kisame. Naramdaman ni nanay ang biglang lamig pero hindi siya bumitaw sa hawak niyang kahoy. Kadensya, andito na siya. Hindi ba? Yung nilalang na yun. Nararamdaman mo? Oot, nandito na. Pilit niya ang kinukuha ang anak ninyo. Malakas siya, pero hindi siya higit sa dasal at panata ng tao. Nagpatuloy siya sa dasal. Mas malakas na ngayon at sabay isinawsaw ang kanyang daliri sa mangkok ng langis na may tubig. Sa bawat patak na tumatama sa katawan ko, parang kumikidlat ang paligid. May tunog na humahampas sa dingding pero walang nakikita kundi mga anino. Kung anino ka ng gabi, lumisan ka. Kung panlilin lang ang dala mo, mawala ka. Sa ngalan ng lupa at ng apoy, bumalik ka sa iyong pinagmulan. Sa mismong sandaling yun, humigpit ang hawak ni nanay sa kamay ko. Si tatay naman ay lumapit. Pinunasan ng pawis sa aking noo. Biglang bumigat ang dibdib ko. At mula sa dilim na kinalalagyan ng kaluluwa ko, naramdaman kong hinatak ako pabalik. Malakas, mariin at walang pagtutol. At sa isang iglap, bumukas ang mga mata ko. Napasinghap ako. Humabol ng hininga na para bang matagal na akong nalunod. Humiyaw si Bunso, sabay yakap sa akin. Umiyak si nanay ng malakas. Halos hindi makapaniwala. Si tatay naman ay napaupo. Hawak ang dibdib at parang nabunutan ng tinik. Habang lahat sila ay tuwang-tuwa, seryoso ang mukha ni Kadensya. Lumayo siya at tumingin sa akin. Saka nagsalita ng mabigat. Tandaan mo ito, iha. Hindi ka talaga namatay. Nililin lang kayo ng engkanto. Isa siyang nilalang na nagnanais na isipin ninyong pumanaw ka upang tanggapin mo ang kasunduang inihain niya sa kabilang dako. Nililin lang. Pero ang sakit. Ang dilim. Totoo lahat ng yun. Totoo sa iyong pakiramdam. Ngunit hindi totoo sa iyong kapalaran. Kapag tinanggap mo ang kanyang alok, mabubuhay ka nga. Ngunit hindi ikaw ang magbabayad ng kapalit. Marami pang ibang buhay ang madadamay. Isa iyang taktika para makabihag ng mas marami. Gagamitin ka niya bilang daan. Mabuti na lang at naabutan kita. Napatulala ko. Bumigat ang dibdib ko. Sa isip ko, bumalik ang alaala ng mga salita ng engkanto. Isang buhay para sa isang buhay. At ngayon ko lang tunay na naintindihan, hindi lang pala sariling kaligtasan ng nakataya, kundi pati ang kapalaran ng mga mahal ko at marami pang iba. Matapos ang ritual at muling pagkabuhay ko, muling lumuhod si Kadensya sa aking tabi. Kinuha niya mula sa kanyang bayong ang isang maliit na pulang supot na gawa sa telang abaka. May laman nitong tuyong dahon, butil ng asin at isang pirasong itim na bato. Ella, ito ang pangontra kapag naramdaman mong muli ang bigat sa dibdib o parang tinatawag ka ng dilim. Hawakan mo ito ng mahigpit. Hindi ka na basta malalapitan ng engkanto kapag dala mo yan. Kinuha ko yon at inilapat sa aking dibdib. Nangingilid ang mga luha ko. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Kadensya, kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako. Huwag mong isipin na tapos na ang lahat. Mag-iingat ka pa rin. Hindi lahat ng nilalang ng dilim ay basta sumusuko. Pero habang buo ang pananalig at pag-iingat, hindi sila magwawagi. Tumayo na siya at nagsimulang ligpitin ang kanyang mga gamit. Lumapit si tatay at inalalayan siya. Habang si nanay naman, patuloy na hawak-hawak ang aking kamay. Ayaw pakawalan. Paglabas ni Kadensya ng aming bahay, tila bumalik sa dating katahimikan ng paligid. Wala na ang bigat ng hangin. Wala na ang kakaibang lamig. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng kamangyan. Tanda ng pakikipaglaban na nangyari. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unti akong nakabawi sa sakit. Mas pinili kong manatili sa bahay. Laging dala ang supot na iniwan ni Kadensya. Minsan, sa mga gabing tahimik, naririnig ko pa rin ang mahinang bulong na parang mula sa hangin.
Tila tinatawag muli ang pangalan ko. Pero agad kong dinidikit sa dibdib ang pangontra. At kasabay nun, biglang naglalaho ang lahat. Naging mas maingat ako, mas mapagmatyag. Ang karanasan kong iyon ay hindi ko makakalimutan. Ang pakiramdam ng kamatayan, ang pagharap sa engkanto, at ang pagpili na halos bumasag sa puso ko. Ngunit higit sa lahat, natutunan kong hindi basta-basta mawawala ang panlilinlang ng mga nilalang na yon. Naghihintay lang sila ng kahinaan. At ako, bilang saksi, hindi na basta-basta maniniwala na kamatayan lamang ang kinatatakutan ng tao. Dahil minsan, ang mas nakakatakot ay ang mga alok na galing sa dilim.